Nasa namin. Ay. Hi po. So, paki-share po sa group chat natin. Hi po, hi po. Hi po, hi po. Paki-share na lang po sa group chat natin mga kapatid. Tapos pa-PM na lang din yung mga kapatid natin na hindi nakakatanggap ng notifications. So, yun po no. Please like it, share it. Kapatid, patap-tap. Sorry po ngayon lang ako. Kasi halos late na rin kami natapos eh. Kasi ang dami namin pinag-pray na kabataan. And please like it, share it, tap it guys. Hi po. Please like it, share it, tap it. Ay, ang ganda naman yung Revelations 4:11. Hi po. Yeah, paki-share na lang po kapatid, please lang no, para mas marami po tayong maabot na salita ng Panginoon no. So, kaya please like it, share it, tap it guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Yan, hello po. Yan, hello po. Inayos ko lang po yung notes natin, pero again, our topic right now, Psalms 103, verse 8 to 12. Pakibuklat na po yung mga Bibles nyo. Ayan, hello po, Ate Hana, thank you. Ayan, salamat po sa lahat ng nandito, no? Salamat po, kapatid. Ayan. So, please like it, share it, tap it, guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos, no? Sino po nakapanood ng Sunday worship kanina? Kasi napansin ko parang 300 yung viewers, eh. Hi po. Sige po kapatid, yan, paki-like, paki-share, paki-tap. At yung mga kapatid na feeling na sila po ay failures para sa inyo to. Amen. Ang galing nga, no? Hindi ko alam bakit umaabot ng marami, no? Thank you, Lord. Pero sa biyaya pa rin ng Panginoon, no? Hallelujah. Kaya kapatid, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Hi po. Lord, I pray for Rica, Lord God, ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, and I rebuke that cancer in Jesus' name. Amen and amen. Yan kapatid, please like it, share it, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, kamusta po ang buhay-buhay natin, no? So tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, mercy over failures. Yan, after a while, mag-i-start na rin tayo kapatid, please. So after like mga 6 minutes, mag-i-start na rin tayo. So mercy over failures. So yung mga pakiramdam nila, talunan sila o kaya naman hindi na mababago yung buhay nila. Kapatid, ang Diyos po ay nagbabago ng buhay. Amen. So kaya naniniwala po ako na ang Panginoon ngayon ay kikilos po, no? So, ang topic natin, mercy over failures. Amen.
Lord, I pray po na kay Auntie Elsie, Lord God, I declare na yung mga butlig niya sa katawan ay mawala in Jesus' name. Amen and amen. So, Psalms 103 verse 8 to 12, no? Yan, hello po, hi po. Kaya paki-repost naman po, paki-share po yung live natin, no? Paki-tap-tap na rin po kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So, God's mercy is greater than your failures. God's mercy is greater than your failures, kapatid. Ayan. Yan, kumusta po? Ay, thank you po sa nag-share po. Pa-share na rin po sa mga group chat natin, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At saka kapatid, ang tanging request ko lang itong heart me lang. Yung heart me. Kasi yan yung nakakadagdag ng algorithm. So, ayun. Sige po kapatid, please like it, share it, tap it guys. And hello po. Lord, I pray po for Kuya Edong, Lord God, I declare na yung sakit niya sa binti, mawala po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hi, JL! Na-meet kita kanina, no? Ayan. Sige po kapatid, please like it, share it, tap it guys. Hello po. Yan. Sabi mo nga siya, ready na? Ready ka na ba? At tayo po ngayon ay talagang mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Yan, ready na, no? Sige po, tayo po muna ay manalangin. No? Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Dahil bagamat medyo late kami, pero Panginoon, alam namin na ikaw pa rin ang Diyos na kikilos po ngayong live namin. Kaya Lord, I declare your love. I declare na it will always be your mercy over our failures, Lord God. And I pray na babaguhin mo aming buhay, yung estado ng aming buhay. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na sasamahan mo kami. At salamat din dahil alam namin na pinatawad mo na kami. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Sige po kapatid, pwede mo bang sabihin dyan, God bless you. Amen. I-bless natin lahat ng nandito, no? Dahil naniniwala po ako na ang pagpapala po ng Diyos ay kikilos po sa atin. Amen po ba? Kaya kapatid, it will always be mercy over your failures. Amen. So, kaya kapatid, yan, i-declare mo yan pagpapala, no? Amen. God bless you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, no? So ngayon kapatid, bakit ito po yung topic natin? Actually, yung Psalms 103 verse 8 to 12, ito po kapatid yung nakita kong verse kanina kasi meron po kaming revival, youth revival kanina. At isa po ko sa nag-minister or nag-pray para sa mga kabataan. Pero bago po yun, meron pong word of God. So ito yung pinaka-nakot ko. Psalms 103 verse 8 to 12. No? So para mas maintindihan natin, pwede mo bang buklatin yan, no? Sabayan niyo po ako. Babasahin ko po yung New King James. Sabi po, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sin, nor punished us according to our iniquities. For as heaven are high above the earth, so great is his mercy towards who fear him. As far as the east is from the west, so far he removed our transgression from us. Amen. So pag kinuha natin sa MBB kapatid, sige kunin natin sa Tagalog version kapatid para mas ma-appreciate mo, no? Sa Tagalog naman, kukunin ko lang po sa Tagalog version, ha. Sa Tagalog version kapatid, si Yahweh ay papurihan. 8 to 12 pala, sorry.
Si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Wow! Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya'y magpaparusa. Hindi tayo sinisingil bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kapatid, tingnan niyo po. Sobrang ganda ng Word of God. Na ang Diyos po ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam mo, pinakagusto ko dito. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Hindi katumbas ng pagsaway kung siya ay magparusa. Kapatid, deserve mo yung eternal punishment. Pero mas pinili ng Diyos na ayusin na lang yung buhay mo. Amen? Kaya nga kapatid, kung nire-review ka ng Panginoon o binabago niya yung buhay mo o kaya naman tinitignan niya or sinasabihin kanya na magbago ka na ng buhay, itinatama ka niya, itinutuwid ka na, purihin pa rin ng Panginoon. Kasi kapatid, kung ang kaparusahan sa mga kasalanan mo, yung katapat, kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Pero kapatid, tignan mo, buhay ka pa at binabago ng Diyos ang buhay mo. Amen? So it will always be mercy over your failures. Kaya yung makita mo kapatid, yung buhay mo, kaya hindi pa yan pinupuksa, kaya hindi pa yan kinukuha, dahil binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magbago ng buhay. Amen? At the same time kapatid, tingnan mo yung verse 12 yung pinakagusto ko. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Hallelujah! Inalis niya sa atin ang mga kasalanan. Kapatid, yun po ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Kaya kapatid, napakahalaga na matutunan mo to na ang kahabagan ng Diyos ay lagi na mas malawak, mas malaki kaysa sa mga failures mo. Amen? Sino po dito pakiramdam niya failure siya? Sana po maging honest kayo. Yung pakiramdam niya wala na siyang tamang ginagawa. Yung pakiramdam niya kapatid na lagi na lang siyang lagi na lang siyang nagkakamali sa Panginoon. O pakiramdam niya kapatid na wala na siyang ginawang mabuti. O kaya naman kapatid na para bang lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. Kapatid, lagi mong tandaan, mercy over your failures. Oh, hallelujah. Pag tinignan ka ng Diyos, hindi niya agad naiisip na parusahan ka, kundi kahabagan ka muna niya. Dumadating kapatid ang pagtutuwid ng Diyos pag hindi mo nakita yung kahabagan ng Panginoon. Kung pinili mo pa rin magkamali despite ng mga paalala niya. Despite ng mga nakikita. Alam mo kapatid, di ba? Katulad nga ng sabi dito. Actually, ano lang to observation pa lang natin to. Wala pa tong points. Kung titignan natin kapatid, hindi katumbas ng pagsuway kung siya ay magpaparusa. Ibig sabihin kapatid, nakikita na natin kapatid yung papitik-pitik ng mga consequences natin pero hindi ka pa rin natuto. Kaya dumadating sa point kapatid na kailangan mong matuto in the hard way, which is hindi pa yun yung katumbas, pero kailangan mong matutunan kasi hindi ka marunong matuto. Amen? Ito mo kapatid, alam mo namang mali mag-scatter pero nag-scatter ka pa rin. Kailangan mong matutunan yung consequences niyan para maintindihan mo talaga. Tama? So ibig sabihin kapatid, ang pagtutuwid ng Diyos ay mercy pala ng Lord. Ang problema sa atin kapatid, pag tinutuwid tayo, tayo pa ang galit. Pag tinutuwid tayo, tayo pa yung mas magaling sa Panginoon. Tayo pa yung mas ma-pride sa Panginoon, hindi ka nagpapatuwid at hindi ka nagpapatama. Tama, mali. Amen. Kaya kapatid, ma-appreciate natin to. Amen. Pag-ibig po to ng Diyos.
Ngayon, tignan natin yung historical context. Ano ba ang historical context na to? Ang Psalms 103 po ay pagpupuri ni David na hindi katulad ng mga ibang Psalms niya. Ito po ay hindi po siya nagko-contain ng mga deliverance o paghingi ng tulong. Kung hindi, tinignan niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Tinignan niya muna, kapatid, na ang Diyos pala, pinakitaan siya ng mercy, pinakitaan siya ng healing, pinakitaan siya ng forgiveness, pinakitaan siya ng compassion, at kung paano ang steadfast love ng Diyos sa kanya. Etong Psalms na to, kapatid, kung babasahin mo siya ng buo, kapatid, ito po yung pinapakita yung experience ni David na kung paano ang isang victory ay pinasalamatan niya ang Panginoon at kung paano yung mga failure niya ay itinama ng Panginoon. Kaya kapatid, ikaw, wag mong iisipin na wala nang pag-asa buhay mo. Amen. Kaya kapatid, pag tinignan niyo yung Psalms 103 chapter 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ano sa English? Bless the Lord, O my soul. Kasi kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na purihin mo ang Panginoon. Pwede mo bang sabihin dyan yun? Bless the Lord, O my soul. Amen? O aking kaluluwa, purihin mo ang Panginoon. Si Yahweh ang papurihan ng aking kaluluwa. Amen? Kapatid, ang problema sa'yo, wala eh. Ang bilis mong makalimot. Amen. Kaya kapatid, ngayon pa lang gustong ipaunawa sa iyo ng Panginoon na hanapin mo ang mercy ng Diyos. Amen. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Baka kasi isipin nyo, ay, si Lord naman nakakaintindi pala ng mga failures. Kaya okay na ako mag-asala. Hindi. Ang Diyos, hindi niya ini-ignore ang kasalanan. Amen. Pero sa pamamagitan ng mercy niya, ng pagpapatawad niya, ng restoration niya, inaalis sa atin yung guilt at pinapalitan ng repentant heart. Sabi mo nga dyan, repentant heart. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, hindi na guilty. Ano bang guilty sa Tagalog? Kinukuha ko yung pinaka-Tagalog na term eh. Guilt. Ano ba yung guilt sa Tagalog? Tulungan nyo nga ako. Wait lang check natin ano ba ang guilt sa Tagalog. Bilang ng kasalanan, konsensya, medyo malayo yung konteksto sa konsensya. Pagsisisi, hindi rin eh. Wala talagang Tagalog. Parang wala no? Pero kung titingnan natin, yung guilt kasi, pwedeng konteksto niya, di ba? Parang nakukonsensya ka, hindi eh. Pero kunin natin, ano bang meaning ng guilt? Yung meaning na lang, guilt meaning. Kunin natin. Pero alam niyo na yung term na yan eh. Ano bang guilt meaning? Ibig sabihin, lagi mo na lang iniisip na hindi ka na magbabago o kaya lagi mo na lang iniisip na broken ka o kaya naman nasaktan mo ang Diyos. Amen? Nababagabag. Yun, tama. Thank you, Ate Jo. Tama. Nababagabag yung puso mo. So, ibig sabihin, kapatid, inaalis ng Diyos yung pagkabagabag. Pagkabagabag ng puso mo, pinapalitan niya ito ng pusong nagsisisi. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, hindi po pinapawalang bahala ang alin? Ng Diyos ang kasalanan, kundi dahil sa mercy niya, sabi mo nga dyan, mercy, hindi kanya hinahayaan na maramdaman mo na lagi kang failure, kundi maramdaman mo na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, pag-usapan natin to, no? So, first point, yan, ano na lang paki-type na lang dyan yung first point. Ayan, salamat. Paki-repost po.
First point, God's heart is full of mercy. Ayan. Sige kapatid. God's heart is full of mercy. Sabi po dito sa Psalms 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Amen. Alam mo sa ibang salin kapatid, abounding in loyal love. So kung titignan natin kapatid, nag-umpisa po si David to acknowledge God's character. Amen. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy or loyal love. Amen. So kapatid, napakahalaga kapatid na maintindihan mo na dapat alam mo ang kayang gawin ng Diyos. Amen. Pag hindi mo alam ang nature or character ng Panginoon, pag nagkamali ka, lagi ka na lang nababagabag. Lagi ka na lang merong guilt feeling. Lagi na lang napakiramdam mo hindi ka patatawarin. Pero kapatid, pag kilala mo ang Diyos, dediretso ka na sa repentance. Amen ba? Sabi mo nga, repentance. Amen. Uulitin ko. Pag kilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng sadness, magbabagabag talaga ang puso mo. Pero hindi magtatagal kasi papasok ka na kagad sa repentance. Amen? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi po ng Diyos, ang lahat-lahat sa Panginoon ay nanggagaling kung sino talaga ang Diyos. Ano ba ang Panginoon? Merciful, gracious, slow to anger, and abounding in mercy or loyal love. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang Diyos kapatid, ito yung nature niya. At hindi po nababali ang nature. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon na maintindihan mo yung nature ng Diyos. Amen? Ngayon kapatid, pwede mo bang buklatin yung Bible mo? Exodus chapter 34 verse 6. Sige po kapatid, Exodus chapter 34 verse 6. Buklatin natin yung Bible natin. Alam mo kapatid, yung Exodus chapter 34 verse 6, mismo ang Diyos ang nag-reveal nito. Sabi mo nga dyan, mismong si Lord. Sabi po dito, and he passed in front of Moses, proclaiming. Amen? Ano daw? Proclaiming, ibig sabihin mismo ang Diyos ang nagsabi, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Exodus chapter 34 verse 6. Tingnan mo ha. Ang Diyos mismo ang nag-affirm. Amen. Ang Diyos mismo ang nag-affirm. Gusto kong ulitin yun. Siya mismo ang nagsabi ng sarili niyang nature. Ibig sabihin kapatid, hindi sabi-sabi. Amen. Hindi sinalin, hindi kung kani-kanino lang, kundi galing mismo sa Panginoon. At pag ang Diyos ay nagsalita, ito ay totoo at punong-puno ng katapatan. So ibig sabihin kapatid, maiintindihan mo yung mercy over failure pag naintindihan mo yung character ng Diyos. Amen? Kapatid, kung titignan mo yung konteksto ng Exodus chapter 34 verse 6, sinabi niya to kapatid, habang yung mga Israelita sumasamba sa golden calf. Amen. Habang nagpe-plead si Moses na patawarin yung mga kasalanan niya, pinroclaim ng Diyos yung sarili niyang character. Amen. Ulitin ko ha. Imbes na tupukin niya na yung mga Israelitang napakakukulit na katulad mo rin at katulad ko, ni-reveal na yung mercy.
Nireveal niya yung sarili niyang holiness. Nireveal niya yung sarili niyang character. Amen? Bakit? Kasi gustong maintindihan ng Diyos, ipaintindi sa tao, na kahit ano man ang gawin ng tao, He will always fall upon the mercy. Nasa sa tao na yon kung magbabago siya ng buhay o hindi. Ang Diyos po ay hindi pabago-bago ang isip. Ang Diyos, kapatid, ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Sabi mo nga, noon, ngayon, at magpakailanman. Yesterday, today, and forever. Why? Kasi ang Diyos ay hindi pabago-bago. Amen? Kaya nga kapatid, tingnan mo, bakit matibay tayo ngayon? Bakit patuloy ka pa rin lumalapit sa Diyos? Bakit na sa tuwing ikaw may problema, si Lord pa rin matigay mo sandigan? Iwan mo nga si Lord. Pag bumalik ka, mahal ka pa rin eh. Tama? Ang problema kasi sa tao, tao ang lumalayo. Ang problema sa tao, kapatid, tao ang hindi nakaka-appreciate sa nature ng Diyos. Alam mo, kapatid, sino po naging mabuti ang Diyos sa Kanya? Naging mabuti po si Lord sa inyo. Amen ba? Kaso ang problema, alam nyo, ang bilis mong makalimutan yung kabutihan ng Panginoon pag nagka-problema ka. Yun ang nakakalungkot. I-real talking ko kayo, kapatid. Kaya nga maigi ng tapat ang Diyos eh. Kasi kahit hindi ka tapat, tapat pa rin siya. Amen? Kaya kapatid, alam mo anong na-realize ko kanina sa revival? Kasi again, revival po ng youth yung pinag-uusap, ay yung inattenda namin kanina and minister po. Sabi ko, kahit ang tao paulit-ulit nagkakasala, kahit ang tao hindi naman niya na-appreciate si Lord, kahit ang tao pabalik-balik sa dati nilang buhay, nakaabang pa rin ang Panginoon para buhayin at pag-apuyin muli. Kasi kung hindi ganun ang Diyos, kapatid, parang hindi ka rin magbabago at hindi rin ako magbabago. Kaya nga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Ano man ang nangyari sa buhay mo, ano man ang mga bagay na tinatamasa mo ngayong maayos, at ano rin ang mga bagay na nagpahirap sa'yo na napagtagumpayan mo, wala tayong maipagmamalaki, si Lord at si Lord lang. Kasi hindi naman kaya ng buhay natin. Sige, matanong ko kayo kapatid. Hindi mo naman kaya mag-isa? Tama, mali? Hindi ba't kapatid na sa tuwing may problema ka, hindi mo kaya? Kaso ang problema, tuwing may problema ka lang lalapit. Kaya maintindihan mo to no, na rather than na lagi kang ma-feel na failure ka, ito, lagi mo na lang tingnan yung mercy ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, pag nakita mo yung kahabagan ng Diyos, tingin ko babaguhin ka nito. Hindi ko lang tingin, sigurado akong babaguhin ka nito. Bakit? Kasi kapatid, ang mercy, ang nature ng Diyos, nakakapagbago ng buhay. Amen? Ngayon, ano ang pinagkaiba ng mercy and grace? Amen? Ang mercy, kapatid, means God does not give us the punishment we deserve. Grace means God's give us the blessing we never deserve. Amen? Ang kahabagan na dapat tayo ay paparusahan ng dapat deserve natin, pero hindi niya binigay. Ang biyaya ay yung pagpapala na binigay sa'yo, pero hindi mo deserve. Kaya kung titignan mo kapatid, sinabi po ni David na slow to anger ng Panginoon kasi nga, God is patient. Lagi niyang binibigyan ang isang tao ng pagkakataon na magsisi. Lagi niyang binibigyan ang isang tao, kapatid, na magkaroon ng desire, ng restoration, hindi destruction. Kaya kapatid, kung titignan mo maraming beses sa buhay natin, buti na lang nasa Panginoon ako. Tama?
Bago pa nangyari yung matinding sakuna, buti na lang na kay Lord na ako. At maraming bagay, kapatid, na iniligtas tayo ng mercy ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, ngayon pa ba kung kailan matibay na ako sa Panginoon? Ngayon pa ba kung kailan naranasan ko na yung mercy at grace ng Lord? Kasi kapatid, kung naranasan mo na yung fullness ng grace, kung naranasan mo na yung fullness ng mercy, hindi ko na rin maiisip na umalis ka pa sa Panginoon o ako umalis sa Panginoon. Bakit? Kasi the fullness of His mercy and the fullness of His grace, kapatid, will always lead to a contented life. Kontento ka na. Amen. Wala ka na nga hanapin ng iba. Kung magkamali man ka man, kapatid, hindi ka na nananatili sa kasalanan kundi nagre-repent ka na. Amen. Kaya kapatid, kahit naman ako kahit sino naman sa atin, meron tayong mga kasalanang nagagawa. Pero kapatid, hindi na masaya ang kasalanan. Amen. Tama? Hindi na masaya ang kasalanan kung hindi gusto mo nang baguhin. Bakit? Kasi naranasan mo na yung mercy at grace ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, ang paglilingkod hindi pilitan. Ang pagsunod sa Diyos, hindi ka dapat hila-hilahin. Oo, i-encourage kita. Oo, magiging makulit ako sa'yo. Pero kung hindi ka talaga nagdidesisyon, kapatid, hindi mo mararanasan yung dapat nararanasan mo. Ang mararanasan mo, kapatid, yung paghihirap dahil wala ka kay Kristo. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan natin, ito po topic ko kaninang umaga. Yung adulterous woman, kapatid, deserve niyang mabato. Pero sabi ni Lord, neither do I condemn you. Go and sin no more. Imagine mo, babaeng nahuli sa pangangalo niya, na dapat ang kaparusahan ay kamatayan, binigyan ng Diyos ng buhay. Amen. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Na ikaw, kapatid, ay nabubuhay ngayon kasi binigyan ka pa ng Diyos ng buhay. Amen. Ang dami, kapatid, dyan sa comment section, itong mga nakaraan. Papray po kasi inaatake ako ng last. Papray po kasi hindi ako makalaya sa sugal. Papray po kasi ang dami ko pa rin nagagawang mali. Kapatid, dapat kung naiisip mo na yan, makita mo na binibigyan ka ng Diyos ng buhay, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa sa pagbabago. Alam mo bakit? Bakit hindi ka magbago-bago? Kasi nga, tinignan mo yung sarili mong kakayahan, hindi yung kakayahan ng Diyos. Bakit? Ang hina ng flesh mo Bakit mahina ang flesh mo? Hindi ka gumagawa ng ikalalakas ng espiritu mo kasi mas iniintindi mo yung flesh mo. Amen? Kaya kapatid, anong ibig ko sabihin? Huwag mo nang hintayin yung bagay na matutunan mo pa ang isang bagay dahil hindi mo pinili ang Diyos, kundi matutunan mo ito mula sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Kanina kapatid, may isang bata, sabi niya sa akin, Kuya Jerome, tingnan mo sila, pasok sila ng pasok. Sumbong? Sabi ko, ikaw nga nasa loob bakit ka nagsusumbong? Minsan kapatid, ganun ang tao Ipo-point sa iba para hindi makita yung sarili nilang pagkakamali. Tama, mali? Amen? Kung iisipin mo kapatid, tinitignan mo yung iba, hindi mo tinitignan yung sarili mo. Tinitignan mo kung paano ka makakalusot rather than itama mo. Kapatid, pag ganun ang isip mo, I bet na magbago ka. Amen? Hindi ko makita na magbabago ka kung ganun ka pa rin. Amen? Kasi kapatid, dapat nakikita mo ang sarili mong mali. At mas okay na makita mo ang sarili mong marumi kaysa naman sa tinitignan mo yung marumi ng buhay ng iba. Amen? Gusto ko pong maintindihan mo yan. Hindi lahat ng tao, kapatid, pare-parehas. Kaya hindi ka dapat maghusga ng isang tao
Kasi hindi mo alam pinagdadaanan niya. May nakulong kapatid, hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil hirap sa buhay, kaya nakapagnakaw sa grocery store. Amen. Kaya nga kami kapatid, pag pumupunta kami ng kulungan, hindi po kami timitingin sa kung ano ang nagawa nila. Ang tinitignan namin, ano ang dapat baguhin ng Diyos sa kanila. Amen. Paano namin maipadadama pag-ibig ng Panginoon? Amen. At ang pagbibigay ng correction, kapatid, ay biyaya ng Diyos. Mas maiging alam mo kaysa naman nalaman mo na pahamak ka na. Amen. Kaya nga anong sabi ni Susan Roses at saka ni Coco Martin ba? Matalino ang may alam, sabi. Amen. Matalino talaga ang may alam. Kasi naitatama mo yung mali pag alam mo. Paano kung deny ka ng deny? Sige nga po, may kilala ka bang ganon? O kung ikaw yon, sabi mo ako nga yun kuya dati. Deny ako ng deny. Di ba? Naitama mo ba yung mga bagay na dinideny mo? Hindi. Pinagtatanggol mo nga kahit mali. At yun po yung ugali ng mga narcissist. Kaya wag kang narcissist. Hindi nila nakikita yung mali nila. Ang tinitignan nila, mahalaga ako. Sila mali, ako tama. At kung titignan mo, magaling sila makipag-argue, kapatid. Pero hindi masaya buhay nila. Kala mo lang masaya. Lahat ng mga pinagagagawa nila, aanihin nila. Amen? Kaya magbago ka. Magbabago din ako. Amen? At ang pagbabago ay laging nanggagaling saan? Sa Diyos at sa Diyos lang. Kasi kapatid, hindi kayang baguhin ng tao sarili niya. Tama ba? Tatanungin kita, di ba ang dami mo nang sinasabi mo, di na ako gaganito, di ko na yan gagawin. Lalo na pag mataas yung worship mo, Lord, thank you Lord. Pero pagtapos ng life natin, pagtapos ng church services natin, balik tayo sa dati. Bakit? Kasi hindi mo fully pinagkakatiwala sa Diyos. Hindi mo kayang magbago ng sarili mo. Pero ang Diyos nagbabago ng buhay. Amen. At ang maganda sa Panginoon, kapatid, He will always give you mercy bago yung consequences. Pag hindi mo na nakita kagad yung mercy ng Lord, dadating talaga sa consequences yan. Kailangan mo na kasing maitama kaysa naman sa mapahamak ka ng todo-todo dahil dyan. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, ako sa totoo lang, kilala niyo ako. Ang tagal na nating magkakasama. Amen ba? Ayoko kapatid. Papalagpasin ko kung 2 beses, 3 beses. Sasabihin mo lagi ng negativity mo. Tapos pinayuhan na kita ng lagi. Sinabi ko na yung dapat sa'yo. Tapos hanggang dumating na yung 2 buwan, 3 buwan, ganun ka pa rin. Kapatid, hindi na yung tama. Baka mamaya inaalagaan mo na ng ilaalagaan yung mga negativity sa buhay mo. Amen? Sa totoo lang kapatid, kung re-real talkin ko kayo, ang dami po kapatid na nagkakaroon ng mindset na hindi sila umusad kasi hindi nila piniling umusad. Paanong paraan? Ganito na lang ako. Bakit naman ang malas ng buhay ko? Bakit naman ganito lang lagi? Lagi na lang akong ganito. Ganyan. Tama, mali? Di ko maintindihan, brother. Bakit ganito pa rin ako? 5 buwan ka nang nakikinig dito, ewan ko na lang kung wala ka pang natutunan. Di ba? Actually, sige nga, matanong ko kayo. Sa 1 linggo yung pakikinig, ang dami nang nabago, di ba? Tama, mali? 1 linggo pa lang yun, ha? Kasi hindi ko kayo, kapatid, ini-spoiled eh. Ako, pag sinabi ko talagang mali. Hindi pwedeng kikili-kilitiin ko kayo, no? Mas okay na ganito ako, kapatid, kaysa naman na nagmamakaawa ko, huwag lang kayo aalis ng live, ha? Sige na, pwede na yan. Tingin ko naman, pwede yan. Wag na, oy. Amen? Amen po ba? Ayan, meron na namang isang body shamer. Hindi ko alam kung ano yan, ha. Hindi ko alam kung sarcasm yan, ha. Body shamer kayo, ha. Kaya kapatid yan, tignan mo. Ang daling pumuna ng iba, pero hindi mo kayang punain yung sarili mo. Kaya nga kapatid, alam niyo po,
tinitignan ako kasi, ano na eh, natutunan ko na po kapatid na tumayo sa kalagayan ng mga tao bago ko mag-react. Alam mo, naisip ko dun sa mga mapagpuna, siguro ang lungkot ng buhay nila. I mean, totoo pwede ka magpaalala kapatid, pero in a nice way. Tama? Pwede kang magsabi ng correction kung may nakikita kang kamali, pero hindi mo kailangang mamahiya. Amen. Eh ako naman, di naman ako nasasaktan, pero ibig ko sabihin, kawawa naman pala buhay nila. Bakit? Puro na lang ganun. Imagine mo, batid wala ka ng ibang ginawa kundi manlait. Sino kasi Vice? Ngayon, nakita ko sa social media, lagi na lang yung from time to time, nagpa-public apology. Kasi pag hindi umubra yung comment niya, magsasorry na lang siya. Di ba? Pag hindi umubra yung, kunyari yung pag-joke niya, hindi umubra, magsasorry na lang siya. Try again next joke. Pag yung joke niya acceptable, okay lang. Pag hindi acceptable, sorry na lang. Ayun, pangit naman. O, di ba? O. Hindi kawawa buhay namin. Masaya kami. Kala ko ba ma-overcome muna bago mute na ako sa comment sec. Alam mo, o nawala ka kagad. Norberto, biglang ano daw? Biglang pogi. Ay, pogi yarn. Buti ka pa, bumiglang pogi. Ang galing mo naman. Ito mga kapatid, gumagawa sila ng effort, no? Amen. Meron bang masayang gano'n na kailangan mo pang i-broadcast na masaya ka? Di no, masaya kami dito. Kahit nga manggulo kayo, tinatawanan lang namin kayo eh. Amen. Ulitin ko kapatid yung mga taong ganun, hindi nga kasi masaya buhay nila kasi, alam nyo, dati kasi ganito ako eh. Bata pa ako kapatid, siguro mga grade 5 or grade 6. Alam mo pag may nangasar sa akin, ano yung comment natin nung panahon niya? FC ka? Papansin niya. Hindi pala natin papansin yarn eh, di ba? Papansin ka, di ba? Epal ka ba? Bakit? Kasi hindi ka naman kasali. Wala ka namang kinalaman. Pam-pam yarn. Di ba? Kaya kapatid, di ba? Yung bully, hindi yun masaya. Kaya sila ganun kasi psychologically speaking, pinag-aralan namin yun eh. They need attention. They are seeking attention. Kasi walang pumapansin sa kanila. Amen. Bakit ko alam? Bully ako eh. Binago lang ako ni Lord. Amen. Kaya kapatid ngayon, lagi akong ganun. Lagi na akong tumitingin sa katayuan nila bago ko mag-comment. Amen. Oo, di ba? Ang dami mong account, sir. Huwag mo i-block, tanggapin mo. Bakit iba-block? Masakit. Bakit alam, di mo alam, huwag ka mag-invent. Ha? Aray mo. So, dahil gumawa ka ng bagong account, bugs. Ay, nako. Ngayon pa ba? Amen. Ngayon. Kaya kapatid, kung titignan natin, no, huwag kang ganun. Kasi kung ano yung itinatanim mo, yun din ang anihin mo. Di ba? Kaya kapatid, alam mo yung nagpo-person ng mabuting bagay sa Panginoon.
sila yung mas pinagpapala. Amen. It so happen lang kapatid, kaya ako ganito. Kasi yung mga pinagagawa nila, dati kong buhay yan eh. Amen. Paano kung halimbawa mahina puso mo? Halimbawa lang huwag mo nang pakinggan yan. Ako kasi kapatid, kaya kong basahin yan kasi nga, ulitin ko, ganun din ako, dati. Amen. Sabi ko nga sa inyo lagi, matagal na akong pikon. Pikon na ako dati pa eh. Kaya wala nang mga bagay kapatid na makakapagpapikon pa sa akin. Baka mas mapikon pa yung nang pipikon sa akin. Amen. Pero paano nga, kung mahina ang loob o mahina ang isip, mas maiging i-mute na lang. Amen. Kung kinakailangan i-block, i-block na lang. Di ba? Kaya kapatid, kung titingnan mo, ito yung sinasabi ng Diyos. Na alin? Mas tumingin ka kay Lord. Ano bang sabi ng Bible, kapatid? Focus your eyes unto Jesus itself. Ako kasi kapatid, natutunan ko na lang sa buhay. Basta ginagawa ko kalooban ng Diyos, wala akong problema. Kung may challenge man along the way, tutulungan din naman ako ng Lord. Amen. Kaya kapatid, na-overcome ko. Tiyan mo paano hindi ako bibigyan ng Diyos ng supernatural strength, kapatid? 5:30 a.m. gumising na ako. Alam niyo yan, may sakit ako kagabi. Tama ba? Salamat po sa mga panalangin niyo. Nagpahinga ako kapatid, pagising ko ng around like 5 a.m. 5 a.m. or 5:30. Kasi 5 a.m. nagigising-gising na ako kasi nga nasa isip ko na kailangan ko bumili ng manok. Imagine mo kapatid, 5:30 a.m. Biglang nawala yung sakit ng ulo ko, biglang nawala yung sinat ko. Purihin si Lord. From 5:30 a.m., naglakad pa ako ng mahaba kasi naghanap ako ng manok. Nung paghanap kong manok kapatid, dinala ko sa church, naghanap naman ako ng kalahating kaban ng bigas. Amen? Tapos, preacher pa ako. Pagkatapos ko mag-preach, nag-minister pa kami from 2 p.m. hanggang 8 p.m. Amen? Tapos ayos-ayos, asikaso pa. Tapos ngayon, nagla-live pa ako. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas. Amen? Kaya nga kapatid, kung titignan mo, kung nakafocus ka kasi sa Panginoon, hindi mo titignan kung ano yung hadlang. Ang titignan mo, ano bang gagawin ng Diyos? Amen? Kaya nga nagsasorry din ako kasi sobrang busy ko talaga ngayong araw. Hindi lang ngayon, nung mga nakaraan pa. Kasi kapatid, tingnan nyo iniintindi ko rin yung setup ng church. Kailangan naming mag-rent ng upuan. Kinakailangan namin bumili ng mga lulutuin, bumili ng rekado. Daming ginagawa. Pero dahil nakafocus ka sa Panginoon, alam ng Diyos yung mga pinagagagawa mo. Si Lord ang bahala sa'yo. Amen. At itong kalakasan na meron ako, amen, ito ay kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Kasi ramdam na ramdam ko yung mercy ng Diyos. Ramdam na ramdam ko yung nature ng Panginoon. Amen. Bukas kapatid, pupunta pa kami ng campsite ulit. May pupuntahan pa kami. Tingnan mo kapatid, okay lang, mukhang nakakapagod, no? Pero kapatid, alam mo, pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Amen. Si Jacob nga, naghintay kay Rachel ng ilan? Ng 14 years? Ano sabi niya? Para bang araw lang yung paglilingkod niya. Bakit? Mahal niya si Rachel mahal ko si Lord. Kaya wala to lahat. Ang bilis nga ng panahon kapatid, August na agad. Kung titignan mo kapatid, pag naiintindihan mo yung nature ng Diyos, pag naiintindihan mo yung character ng Panginoon, hindi ka na aalis doon. Kanina kapatid, iba puso ko sa youth. Kaya kapatid, pray for the youth. Please lang, kung may anak kang youth, please pray for them. Idalin mo sila sa Panginoon. Imagine mo kapatid, dito po sa Imos, napabalita po yan. Nagbanta yung
22 years old na nag-aaral sa high school na pagsasaktan niya daw lahat ng teachers. O, hindi pumapasok ngayon. Buti nahuli. Sobrang daming mga banta ngayon. Pero kahit ganun, kapatid, pag binakuran mo yan sa panalangin, si Lord ang mag-iingat niyan. Amen. Kaya kapatid, may video po ako. Pinagpipray yung youth ng church. Tapos kaya kami may youth revival. Ako, kapatid, personally. Sabi ko, kailangan ng young generation ng revival. Kaya kapatid, kung titignan nyo po, nagpakain po yung church namin sa Kalayaan, sa mismong church ko, ng pagkain. Pagdating po dun sa main namin, nagpakain din. Bakit? Kasi kapatid, naramdaman pag-ibig sa church. Naramdaman pag-ibig ng Diyos. Tingin ko hindi yan aalis. Naramdaman pag-ibig ni Lord. Amen? At ibabalik yan at ibabalik ng pag-ibig ng Diyos at babaguhin yan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ikaw at ako dapat maging pagpapala ng Panginoon. Amen? At bago ka maging pagpapala, kapatid, dapat naintindihan mo yung karakter ng Diyos. Amen? Kaya magkamali ka man, ang Diyos pa rin ay merciful sa'yo. Bakit? Point number 2. Because God's anger does not last forever. Amen? Kaya kapatid, wala pong Kristiyano ang mapagkimkim ng galit. Amen ba? Wala pong Kristiyano ang hindi marunong magpatawad dahil ang Diyos na kanilang sinasamba nagpapatawad. Amen? Pakisend na lang, Ate Jenny. Sorry, pare, hindi po ako magulo, no? Ipasend mo na lang dyan sa mga kapatid. Sabi po dyan, Psalms 103 verse 9, He will not always strive with us, nor will keep His anger forever. Pag tinignan natin sa Tagalog, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kaya nga kapatid, huwag niyong sasabihin kay Lord, mali po yung pagkakasabi na alin. Ang Lord, ang sama ata ng loob ng Lord sa akin. Ba't ginaya mo pa sa'yo? May nagsabi nun siguro sumasama yung loob ni Lord sa akin. Hindi mo kilala si Lord, kapatid. Kasi kapatid, hindi po siya nagkikimkim. Hindi rin nagtatanim. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, kung tapat kang humingi ng tawad, tapat din siyang nagpapatawad. Amen. Hindi po pangwalang hanggan ang galit ng Diyos. Ang pangwalang hanggan, kapatid, ay ang parusa ng mga tao na hindi kinalala ang Diyos bilang Diyos nila. Merong walang hanggang kaparusahan. Amen. Pero kapatid, ang biyaya ng Diyos available. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, tatanggapin nyo ba o tatanggihan nyo? Amen? Kaya ngayon kapatid, kung ang God's anger does not last forever, bakit hindi mo mapatawad sarili mo? Bakit iniisip mo pa rin na ang Diyos galit pa rin sa'yo hanggang ngayon? Bakit pag nagkakamali ka, para bang hindi ka kayang patawarin ng Panginoon? Kapatid, ang pinakamaling magagawa mo sa buhay, alam mo kung ano? Yung hindi mo tanggapin yung pag-ibig sa'yo ng Diyos. Hindi mo tanggapin na kaya kang patawarin ng Diyos. Sobrang dami mong mamimiss out sa buhay kung lagi kang namumuhay sa bagbag na damdamin, sa guilt, na para bang hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Mali, kasinungalingan ng kaaway. Kasi kapatid, sobrang linaw po sa salita ng Panginoon. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim yaong taglay ng galit. Hindi niya kinikimkim. Amen. Kapatid, ulitin ko Hindi
po nagtatanim ng galit ang Diyos. Pero hindi ko sinabing hindi nagagalit si Lord. May galit pero banayad. Paano ba yung banayad, kapatid? Ang galit ng Diyos, hindi para puksain ka, kundi para maintindihan mo na seryoso ang Diyos. Amen. Ako nga, kapatid, ito struggle ko ngayon sa mga bata. Dahil mapaglaro ako, hindi na tuloy nila ma-distinguish kung ako ay galit o nakikipaglaro. Yun ang mali ko. Hindi ako nakapag-set ng boundary. Kaya ngayon, wino-workout ko ngayon yun. Amen. Hindi ako nakapag-set ng boundary. Hindi tuloy nila alam kung galit ako o hindi. Pero kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit. Pero alam mo pag galit na siya. Amen. Kaya nga kapatid, huwag mo nang paabutin pa dun sa galit. Slow to anger na nga, ginalit mo pa. Alam mo, pag sinabi ng Diyos na slow to anger siya, talagang mabagal yun. Kaya pag nagalit na sa'yo si Lord, kapatid, ibig sabihin, sobrang haba na ng pasensyang binigay sa'yo, hindi ka pa rin nagbago, kailangan na tuloy dumating sa point ng ma-exposing. Amen? Kailangan mo nang maintindihan na mali ka talaga. Ngayon, pag hindi mo pa yun naintindihan, ewan ko na lang, hindi ko na alam kung paano yun. Amen? Tapos ang gagawin mo, pinabayaan naman ako ni Lord. Ikaw naman yung hindi nakakaalala. Amen? Ngayon, bakit ba siya nagagalit? Para maintindihan mo, kapatid. Ang Diyos kasi ay banal. Sabi mo nga dyan, God is holy. Kung ang Diyos ay banal o holy ang Diyos, ayaw niya ng kasalanan. Ngayon, dahil ayaw niya ng kasalanan, kapatid, pero mahal ka niya, His anger is never uncontrolled. Pag ang isang nanay nang dilim ang paningin, bugbog ang anak. Tama, mali? Pag ang isang nanay, sobrang high blood, wala na siyang pakialam, tapos bigla na lang, sorry anak, ginagalit lang ako ng sobra, pero ayaw naman kitang saktan ng ganyan. Diba? Ganun ka ba? Diba? Pero totoo, hindi mo kayang kontrolin yung galit mo. Pero ang Diyos kaya niya. Amen? Alam niya yung hangganan ng galit niya. Ang tao nag-hold ng grudge, ang tao di makalimot. Ang tao, kahit sa sarili mo, binabalikan mo ng binabalikan yung mga old mistake mo again and again. Pero ang Diyos hindi. When His children repent, pinapatawad niya. Pero, gusto kong balansehin, discipline ay mahalaga din. Amen? Nagpapatawad, pero kailangan disiplinahin. Nagre-restore po ang Diyos, hindi distraction. Kaya kapatid, kung titignan mo kapatid, pag itinatama ka, dapat ma-appreciate mo yun. Kasi kung hindi ka tinatama, tanongin mo na kung mahal ka pa ba. Amen? Alam mo kapatid, yung mga taong nanawa na, wala, hindi ka naman nagbabago, bala ka na sa buhay mo. Tama, mali? Wala nang paki sa'yo yan. Wala, hindi ka magbago-bago, tinitignan na lang yan. Sumuko ka na lang, bala ka na dyan. Mas mahirap yun. Tama, mali? Mas hindi yun maganda at hindi yun nakakaganda ng buhay. Kaya nga kapatid ngayon mas makita mo na, kaya nga lagi ko itong sinasabi sa inyo, bakit mas aware ka na ngayon sa kasalanan kaysa sa dati? Amen? Bakit parang konting mali mo, talagang grabe yung puso mo? Kasi nga, nire-reveal ng Diyos para magbago ka. Amen? Nire-reveal ng Panginoon
Kasi gusto niya na itama yung buhay mo. Kaya dapat kapatid, makita mo na iko-correct ka ng iko-correct ng Diyos kasi mahal ka. Amen. Kasi maraming tao kapatid ngayon, namumuhay na lang sa guilt. Sa mga kasalanan na pinatawad na nga ng Diyos, hindi pa nila pinapatawad yung sarili nila. Tama, mali. Alam mo kapatid, hindi ko nga maintindihan sa tao eh. Nag-aabang ka ba ng malaking kaparusahan para masabi mong pinatawad ka na ni Lord? Di ba? Marumi pa rin ako. Di pa rin ako malinis. Sino nagsabi? Kasi kung babasahin mo yung Bible, kung tapat ka, alam mo naman kasi yan kung totoo kang humingi ng tawad eh. Tama, mali. Kasi kung hindi ka humingi ng tawad, sinong niloloko mo, di ba? Nagsorry ka pero parang hindi, sinong niloloko mo? Sarili mo lang din. Alam mo yan kung tapat kang humingi ng tawad. Di ba? Kung genuine yung forgiveness. Kaso ang problema, kahit genuine yung forgiveness mo, parang bang feeling mo, hindi pa rin ako deserve ng kapatawaran ng Diyos. Yun yung problema. Bakit? Kasi mas tinitignan mo yung sarili mong pagkakamali kaysa sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ngayon, may mga kasalanan kapatid, na kahit anong hingi mo ng tawad, hindi mo maiiwasan ang consequences. Pero pinatawad ka. Gets mo? Para bang ganito? Alam ko mga matured na yung nasa isip ngayon ng mga nandito kasi madaling araw na wala ng bata. Na-involved ka sa premarital sex. Kahit anong sorry mo, hindi mo na mababalik yon. Hindi mo na ma-undo. Amen? Pero, kung totoo kang nag-sorry, kahit na merong consequences yon, pinatawad ka para makayanan mo yung consequences. Gets mo? Kasi kapatid, kung titignan mo, double kill. Paanong double kill? May consequences na nga. May regret pa. Makakalagpas ka kaya? Hindi. Gets mo? May consequences na nga. Grabe pa emotions mo, grabe pa yung lamya mo, grabe pa yung guilt mo. Eh paano na? Hindi ka na makakalaya. Pero buti na lang mahabagi ng Diyos. Oo, may consequences, pero pinatawad ka. Kaya ano mangyari? Diyos din ang mag-aalis sa'yo sa consequences. Mapagtatagumpayan mo para matuto ka. Amen? Ang dami ko po nakilala na single mom, pero mahal ng Diyos. Single dad, pero pag-ibig ng Diyos. Amen? Imagine mo kapatid, meron po kaming tinulungan. Hindi tinulungan. Tinulungan na rin ng church. Hindi ako personally, pero ng church. Kinuha from farming, dinala dito sa Indang para magtanim ng ube. Bakit? Kasi iniwan ng asawa, buti na lang yung anak nakuha. Lalaki to. Ngayon kapatid, namumuhay silang dalawa sa pagtatanim. At biyaya ng Diyos, yung taong tumulong sa kanila, sabi, i-enroll mo anak mo, aralin natin habang nagtatrabaho ka sa akin. Pengi ako birth certificate, ipapasok ko dito sa school malapit. Imagine mo, kakausapin natin principal. Single dad. Ulitin ko, naniniwala ko kaya siya naging single dad kasi merong mga pagkakamali sa relationship. Pero buti na lang nilingap ng Diyos, kaya nakakayanan kahit may consequences. Yun ang pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Yung mga walang Diyos, kapatid, oo, kaya nila outwardly, pero it will not last long. Darating ang pagkakataon na hindi nila kakayanin. Kaya nga doon papasok yung pag-ibig ng Diyos. At ikaw rin naman, nakilala mo ang Diyos saan? Dahil down ang buhay mo. Tama, mali? Kaya nga ulitin natin, hindi tayo dapat mag-judge. May mga consequences kapatid na talagang inevitable
yung consequences, pero may grace ang Diyos para malagpasan mo. Amen. Kaya kapatid, don't be harsh to yourself. Amen. Patawarin mo yung sarili mo. Maging malungkot ka, maging remorseful ka, mabroken ang heart mo, pero ipabuo mo pa rin to sa Diyos. Amen. Kasi tapat si Lord pa rin na tanggapin ka. Tingnan mo yung prodigal son. Hindi naman niya nalagpasan yung consequences eh. Diba? Ibig sabihin, dinaanan pa rin niya. Tama ba? Dinaanan niya yung famine, dinaanan niya yung kumain siya ng pagkain ng baboy. Dinaanan niya lahat yun. Pero pagbalik niya saan? Sa Ama, hindi siya alipin, kundi anak siya. Amen. Hindi nalagpasan, ay hindi na-spare sa consequences, pero may restoration naganap. Amen. Mas matibay na siya ngayon. Kaya tingin ko si yung prodigal son, ginamit pa yon ng Diyos sa mga kapwa niya prodigal son. Amen. Baka may mga pinapayuhan na yun na huwag kang lumayas sa presensya ng Ama mo, di ba? Kasi yung may pinagdaanan, yun ang mas nakakaintindi. Amen? Kaya nga, sabi po ng Bible, di ba? If anyone is in Christ, there is no condemnation. Wala. Amen? Kumbaga kapatid, choice mo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Ito favorite kong illustration eh. Yung kulungan bukas na, ikaw na lang yung ayaw umalis. Amen ba? Ulitin ko kapatid ha, yung kulungan, bukas na, ang problema sa'yo, hindi ka pa umaalis. Tama? Tama mali? Tama. Para bang sinabi, di ba? If God sets you free, you are free indeed. Di ba? Pag pinalaya ka na, malaya kang lubos ang problema. Malaya pa kaya ako? Di ba? Binago kaya ako ni Lord? Pinagpala kaya ako ni Lord? Pinagdududahan mo kasi. Kaya nga iniisip ko lagi eh. Ano bang hinihintay nyo? Malaking kaparusahan? Hindi ka nga yung dadating. Pinatawad ka na eh. Gets nyo ba? Kaya hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi nyo nga maintindihan nga? Yun hindi ko maintindihan. Na, bakit pa rin ang pangit ng tingin sa'yo, tingin mo sa sarili mo kung ikaw naman din ay pinatawad na ng Diyos? Tama, thank you ha. Si Lot, imagine mo, sabi, straight lang, huwag ka na lilingon. Lumingon pa rin. Tigas ulo yarn. Naging asin tuloy. Amen. Kapatid, ulitin ko. Sarili mo yan. Hindi mo kayang patawan. Patawarin mo. Wala ka nang ibang kakampi. Pati sarili mo, di mo pa kakampi. Amen. Kaya ako kapatid, lagi ko nire-remind sa sarili ko. Pinatawad na ako ni Lord, kaya wag mo nang gawin. Inayos na ako ni Lord, kaya wag mo nang sirain. Binago na ako ng Diyos, hindi na ako babalik sa luma. Ipaalala mo lagi yan. Bakit? Kung ikaw kasi ay na kay Kristo, wala nang condemnation. Amen. Bakit? Third point. Pakitype po dyan, God does not treat us according to our sins. God does not treat us according to our sins. Kaya nga, binago ka eh. Kaya nga kapatid, sinabi ng Diyos, kung sino man ang na kay Kristo, ang lumang buhay ay wala na, meron ng bagong buhay. Bakit? Kasi nga, hindi ka nga niya tatratuhin according sa kasalanan mo, kundi tatratuhin ka niya according sa biyaya niya, sa mercy niya, sa pag-ibig niya sa'yo. Amen?
Psalms 103 verse 10. He has dealt with us according to our sins, nor punish us according to our iniquities. Imagine mo yun. Ang Diyos ay just. Kung ang Diyos ay itatrato tayo nang nakabase, kapatid, sa nagawa mong kasalanan, walang magsurvive sa atin. Kaya nga kapatid, ang buti pa ng Panginoon kay Eva at Adan bakit? Kasi na-vanish lang kaysa sa pinuksa. Gets nyo? Na-vanish lang siya sa presence ng Diyos. Pwede namang, ang galing ko na kayong dalawa, bagong Eva at Adan na lang. Amen? Kaya makita mo yung mercy ni Lord eh. Tapos sasabihin ng iba, kung mabuti si Lord, bakit may parusa? Pwede ba yun? Nagkamali ka tapos hindi ka paparusahan. Aray mo. Diba? Ano ka, spoiled brat? Nagkamali ka na, gugudjabin ka pa. Diba? Nagkamali ka na, tapos sasabihin sa'yo, good job, great job! Ano ka si Miss Rachel? Wow! Great job! Kaganunin ka ba? Hindi, no? Amen? Kaya kapatid, biyaya yan ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, pag sinabi ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago kada umaga. Ang kanyang kahabagan ay hindi nagwawakas at ito ay laging bago, di ba? Dakila ang katapatan ng Diyos. Amen. Ulitin ko kung pupuksain tayo ng Diyos, puksa talaga. Siya creator ng things eh. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Kaya nga sabi sabi nung preacher namin dito, pag tinakpan ng Diyos yung ilong mo, patay kang bata ka. Sabi. Buti na lang di pa tinakpan. Binigyan ka pa ng pagkakataong magbago ng buhay. Amen ba? Amen? Binigyan ka pa ng pagkakataong magbago ng buhay. Amen and amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, Isaiah 53 verse 5. Sabi doon, dahil sa kanyang mga latay para sa mga nagawa nating kasalanan. Dahil sa kanyang paghihirap, tayo ay may kapayapaan. Amen. Kaya nga kapatid, nasatisfy po ang anger ng Panginoon nung napako si Kristo sa krus. Kaya nga kapatid, ang nakikita na sa'yo ay hindi yung makasalanan mong buhay, kundi si Kristo na nagbigay sa'yo ng bagong buhay. Amen. Kaya nga kapatid, di ba sabi po ng Bible, binili ka na ng isang napakahalaga na dugo ng Panginoong Hesus. Ang laki ng binayad sa'yo, buhay ni Kristo. Tapos ikaw sasayangin mo lang. Tapos ikaw ang liit ng tingin mo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung talagang si Lord, ma-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa'yo, tingin ko, pipilitin mong magbago ng buhay. At maintindihan mo kung bakit ang mga lingkod ng Diyos, yung totoong lingkod ng Diyos nagpapagal pa rin sa kaharian ng Panginoon. Hindi mo kasi maintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Amen. Ako kasi kapatid, sa totoo lang, bakit ko kayang iwan yung corporate experience ko? Bakit kaya kong iwan para sa Diyos? Bitawan lahat para sa Panginoon. Kasi nga, naintindihan ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin.
Yan. Binili na ako ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya nga sabihin mo dyan, mahalaga ka. Tapos imagine mo, binili ka ng dugo ni Kristo, tapos ibibigay mo lang yung puso mo dun sa manloloko. Uy, ang pangit naman pala ng tingin mo sa sarili mo. Aray mo, Kuya Jerome, madaling araw na. Di ba? Imagine mo kapatid, ang mahal ng pagkakabili sa'yo, dugo ni Kristo. Tapos sarili mo, hindi mo pinapahalagan. Aray mo ulit. Ulitin ko, ang mahal ng pagkakabili sa iyo ng Panginoon, dugo ni Kristo. Tapos kung maliitin mo yung sarili mo o maliitin mo yung iba, ganun-ganun na lang. Di mo alam, binili din sila ng dugo ni Kristo. Amen po ba? Ulitin ko pag hindi mo talaga pinahalagahan yung ginawa ng Diyos sa iyo sa krus ng Kalbaryo, ganyan ka lang lagi. Pasensya na. Pero yun ang katotohanan. Amen. Kaya dapat makita mo yung self-worth mo. Hindi, maganda kasi ako kaya self-worth ko to. Nakapag-aral kasi ako ng college kaya deserve ko to. Hindi, kapatid. Ang makita mo yung self-worth mo saan? Kay Kristo. Binili ka ng makapangyarihang dugo ng Panginoon. Tapos magsisettle ka lang for less. Amen. Ang deserve mo, grace ng Lord. Kaya kahit parang ang hirap ng buhay, pag tinignan mo yung grace ng Diyos, grabe pagpapala sa iyo ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi kapatid, point number 4, God's love is beyond measure. Hindi mo kayang sukatin. Psalms 103 verse 11 sabi, for as the heaven are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. Kapatid, sino pong nakasukat ng layo ng mundo sa langit? Wala. Kahit nga gumawa ng tore ng Babel, walang nagawa eh. Amen. Point number 4 na to ate. God's love is beyond measure. Kaya nga kapatid, David points upward. Kapatid, meron po kaming tinayong parang business before, ang pangalan, Heavenward. Anong ibig sabihin nun? Nakatingin sa Diyos. Kaya dapat kapatid, ikaw, ang tingin mo, makalangit. Amen. Hindi po matutumbasan ng kahit anong pag-ibig dito sa lupa o kahit anong kayamanan sa lupa ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo. Kaya nga kapatid, buhay mo dapat ang kapalit. Anong sabi ni Paul? Let your life be a living sacrifice. Kasi kahit yung buhay mo kapatid, hindi pa rin yan kayang tumbasan ng pag-ibig ng Diyos. Tama ba? Yun yung best na mabibigay natin sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, kung alam mong nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na lahat-lahat. Hindi ka na manghihinayang na ibigay sa Panginoon yung buhay mo kasi nga yung buhay niya, binigay niya sa iyo. Kaya kapatid, lagi mong tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabase sa mga kaya mong gawin. Kundi ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa nature niya. Amen. Kaya nga huwag mong maliitin pag-ibig ni Lord. Pwede mo bang i-comment dyan? Huwag mong maliitin pag-ibig ni Lord. Amen. Sabi po ng Bible, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang tayo pa ay makasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Huwag mong maliitin. Amen. Huwag mong maliitin. To answer din yung tanong ng ating kapatid, i-take note mo na ang Diyos po ay nagkatawang tao.
at siya po ay nananalangin sa Ama sa langit na hindi tao. Gets mo? So, ibig sabihin kapatid, hindi po siya nananalangin sa sarili niya, kundi nananalangin siya sa Amang nasa langit. Amen. Kasi kapatid, gustong ipakita ng Diyos na para mapagtagumpayan mo ang buhay dito sa lupa, kailangan mo ng will ng Diyos na nasa langit. Amen. Amen po ba? Ngayon kapatid, kung usaping Trinity kasi, kulang pa lahat to, kulang po ang isang live sa usaping Trinity. Pero kapatid, ang pag-usapan muna natin, yung nature ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, lahat po ng ginawa ni Jesus, ay pinakita niya para gayahin mo. Amen. Kapatid, may verse po, ang ama ay hindi ang anak, at ang anak ay hindi ama, pero sila ay iisa. Amen. Kapatid, ang Trinity, para po magkaroon po kayo ng idea lang, ang Trinity po, tatlong persona, pero as one. Anong example? Katulad mo. Sabi po ng Bible, tayo po ay kawangis ng Diyos. Pero hindi tayo Diyos. Pero kawangis. Ang katawan, ang buhay ng isang tao ay nahahati rin sa tatlo. Flesh, soul, and spirit. Pero as one. Flesh, kamalayan sa mundo. Soul, kamalayan sa sarili. At ang spirito, kamalayan sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin kapatid, ganun din po ang tripartite ay Trinity or Triune God. Amen? Father, Son, and Spirit as one. Amen? Meron silang kanya-kanyang deity, pero as one pa rin. Ngayon, ang hindi makakaunawa nito, yun yung kailangan i-reveal sa kanila ng Panginoon. Bakit? Alam mo bakit? Kasi kapatid, sabi po ng Bible, hindi lahat ng lihim mula sa Diyos o ng tungkol sa Diyos ay ihahayag niya saan? Sa lahat ng tao. Inihahayag niya ang lihim ng Diyos sa mga taong pinili niya. Amen? Amen po ba? Pero again, saliksikin mo yung Bible. Hindi ka dapat kapatid nakabase lang sa opinion ng tao. O kaya naman sa mga ganito. Ako kapatid, yun yung pagkakaintindi ko sa scripture. Eh ikaw, sana bago mo tinanong dito, nabasa mo muna. Amen po ba? Amen. Kasi kapatid, again, kailangan maging berean. Hindi basta-basta naniniwala. Kahit si Pablo na nagsasalita, chinek pa rin nila kung nasa Bible yung sinasabi. Amen. Kaya may free will, gawin mo yan. Amen. So balik po tayo dito. Ang pag-ibig po ng Diyos, wala pong makakasukat. Kaya nga kapatid, yung pinakamalaki mong kasalanan, yung pinakamalaki mong failures, is never greater than God's mercy. Amen. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay nasa Diyos, your greatest struggle will become your greatest testimony. Amen po ba? Yung pinakamatindi mong problema, ang pinakamaganda mong testimony sa Panginoon. Kaya nga kapatid, magtiis ka. Sabi mo nga dyan, magtiis ka. Amen. Kasi kapatid, pag napagtagumpayan mo yan, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Problema sa tao, ayaw mo magtiis. Lagi na lang nagmamadali. Lagi na lang gusto instant.
Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mapagtagumpayan mo yan. Kasi naniniwala ako, pag napagtagumpayan mo yan, God will always use you because you are carrying the glory of God. The honor that God has given you because He delivers you. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, greater works you will do. Why? Bakit greater works you will do? Kasi kapatid, gagawa ng Diyos, ang Diyos ng malaking bagay sa'yo, higit pa sa mga ginawa niya nung earthly ministry niya. Bakit? Imagine mo kapatid, nag-share ka lang ng gospel pero merong mga taong tinutulungan na ng Diyos. Kapatid, kanina nag-pray po ako sa mga kabataan. Imagine nyo nung nag-pray po ako sa mga kabataan, kapatid, di ko naman sila kilala. Kasi kapatid, ang ministry ko po nasa Kalayaan. Tapos ang ministry namin, ay kanina nag-minister kami doon sa mother church namin. Di ko sila kilala personally. Pero nung nag-pray po ako, sinasabi ng Diyos sa akin pinagdadaanan nila. Hindi para i-chismis, pero para maintindihan nila na mahal sila ng Diyos. Imagine mo patid, iyak ng iyak. May iba nag-repent. Yung iba, grabe ginawa. Yung iba nanalangin. Kaya pagtapos nung ministry namin, uy, salamat talaga bro. Sabi ko kay Lord po yan. Kasi yun din yung gift ng Lord sa akin. Hindi ko na naaalala pagtapos kong ipag-pray. Para pag-iingat na rin ni Lord yun, baka ma-chismis ko pa. Amen. Kaya nga pag nag-flow po ang Holy Spirit, mahalaga isulat. Kasi kapatid, baka hindi mo maalala. Pero kapatid, again, pag nagpipray ka sa iba, hindi ko na naalala yung iba. Kasi pinapaingatan ng Diyos. Amen. Ikaw, matanong nga kita. Sinusukat mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa'yo base sa answered prayer mo? Paano nga kung wala? Sinusukat mo ba yung presence ng Lord o pag-ibig sa'yo ng Diyos? Base sa feelings mo lang? Feelings do fail. Deceitful nga yung feelings. Sige nga, araw-araw ka ba okay? Araw-araw ka bang maayos? Araw-araw ba na masaya ka? Hindi rin naman. Di ibig sabihin, pag malungkot ka, wala na si Lord. Hindi, no? Pero pag kilala mo ang Diyos, hindi mo na susukatin ito. Kundi tatanggapin mo na lang ng tatanggapin kasi umaapaw at umaapaw na. Ano mong sabi ng Bible? Ang pag-ibig ng Diyos ay living water. Pag sinabing living water, kapatid, it will always flow from heaven going to your life. Ngayon, pag ang isang tubig, pinabayaan mo lang, pag umaapaw na, ano nangyayari? Sayang. Kaya nga, di ba kapatid, pag bukas po ang gripo, magdidilig ka, kasi sayang. Ipangliligo mo, ipanglilinis mo, sayang. Amen. Paano yun kapatid? Papatayin mo ba yung gripo kung kailangan mo pa? Kaya nga kapatid, dapat nag-uumapaw Pag ang pag-ibig ng Diyos sa'yo umaapaw, dapat yung pag-apaw papunta sa iba. Nagiging pagpapala ka. Amen. Kaya kapatid, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Bakit? Kasi ang mga taong nagbibigay ay hindi na uubusan. Hallelujah. Amen. Ako kapatid, personally, sabi ko, Lord, medyo hurt yung budget ko ngayon. Sabi ko sa Lord. Pero I will still give for you. I will always ask you kung kailangan ko ba itong bilhin para sa kanila. Kailangan ko ba itong paggastusan para sa kanila. Pag hindi naman kaya o hindi naman kalooban ni Lord, di ko rin naman ginagawa. Amen. Dapat kalooban ng Diyos.
para ibalik niya rin. Amen. Kasi kung hindi kalooban ni Lord, ibabalik niya ba yan? Hindi niya ibabalik yan kasi pasaway ka eh. Amen. Pero ulitin ko, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi umaapo yung biyaya ni Lord sa'yo. Amen. Oo, kapatid, lately, alam niyo yan. Prayer request ko sa inyo. Pero sabi ng Lord sa akin, magtiis, Jerome. Magtiis pa rin. Kung yun yung leading ng Lord sa akin hindi ko yun susuwayin. Amen. Kasi leading yun ng Diyos. Hindi ko pwedeng suwayin. Amen. Kaya kung kinakailangan magtiis, magtitiis. Kasi at the end of the day, Diyos pa rin dapat ang masunod. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, hindi mo na kailangan sukatin. Huwag mo na rin questionin. Pwede ba yun? Lagi mo na lang i-pray, Lord, basta kalooban mo. Amen. Ang problema, pinapakomplikado mo pa, katulad nga nung sinabi ko sa inyo. Tatanungin mo pa ba si Lord kung may pusod si Eva at Adan? Di ba? Tatanungin mo pa ba si Lord kung ano ang nauna, manok o itlog? My goodness naman. Yung mga ganun kapatid, di na yung pinag-iintindi. Ang intindihin mo, paano ka gagawa sa Panginoon at paano ka magiging, paano mo mapupurihan ng Panginoon at paano ka makakapagbago ng buhay. Amen. Meron pa nga nagtanong dito Yan, katulad yan. Book of Enoch. Sinasaliksik mo na yung Book of Enoch, di mo pa nabasa yung Book of Exodus. Di mo pa nabasa yung Book of Genesis, nasa Enoch ka na kagad. Gets mo? Tapusin nyo muna yung Bible, kapatid. Sa totoo lang kapatid, kulang pa buhay natin para malaman mo fully yung salita ng Diyos, no? Amen. Tapos meron pa dito kapatid, pinag-iintindi yung Nephilim. Huwag mo muna intindihin yung Nephilim. Ang intindihin mo muna yung buhay ng mga Bible character. Inuna mo yung Nephilim, di mo pa pala kilala si Joshua. Inuna mo yung Nephilim, ang kilala mong nasa layon, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos, inuna mo yung Nephilim, yung Book of Ezra, kala mo babae. Diba? Kaya kapatid, magbago muna ng buhay. Yung nasa muna, yung mahalaga muna. Amen. Dami nating inaaral, pero hindi ka pa nagbabago ng buhay. Amen. Kaya nga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo hanapin mo si Lord. Huwag mo nang sukat-sukatin pa. Meron pang ang ganito kapatid Amen. Meron pang ganito kapatid. Tingin ko, pag ginawa ko to, pagpapalain ako ni Lord. Tingin ko, pag ganito, mas malaki pa. Amen. Kapatid, hindi mo na dapat tinatansya. Bakit mo ba tinatansya? Mas malaki bang gawa? Mas malaking pagpapala? Hindi rin. Kasi kapatid, kahit malaki ang gawa, maliit ang pagpapala, pag kay Lord mo ginawa, walang maliit o malaki. Genuine service, do not ask for reward. Kahit walang kapalit, Panginoon. Amen. Ang dami kong ginawa sa Panginoon, kapatid, na walang kapalit. Amen. Marami akong mga sakripisyo sa Panginoon na ako lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero hindi ko na kailangan ipagsabi. Hindi man ako maintindihan ng iba kapatid, pero sabi ko sa Lord, ikaw na bahala sa akin. Amen. Marami akong mga sakripisyo kapatid na hindi ko na kailangan pang ipagkalat. Amen. Daniel, anong paano na? Malin mo muna si Lord.
Tigilan mo muna yan, kapatid. Amen? Pagtapusin mo muna ng pag-aaral yung junior, magtapos ka rin muna ng pag-aaral. Pasensya ka na. Kasi kapatid, mahirap nang umibig ngayon. Baka mamaya pag na-broken pa kayo, isa sa inyo di mag-church. Amen. Alam mo, dahil kayo po nag-aaral, ito tip ni Kuya Jerome. Gusto mo ba ng tip? Daniel, gusto mo tip? Magjowa ka pag hindi mo nahihingiin sa mama mo yung pang-date mo. Kung hinihingi mo pa sa mama mo, yung pangbigay mo ng bulaklak, huwag ka munang magjowa. Kasi hindi ikaw nahihirapan, nanay mo. Kung nandito si Malupitan, Daniel, sasabihin sa'yo, magtrabaho ka. Amen? Hindi, binibiro lang kita, pero kapatid, sa totoo lang. Nag-aaral pa kayo. Amen? Pagtapusin nyo muna, junior high pa yan, o junior high. Kahit sabihin na natin grade 10 yan. Grade 11, grade 12, tapos 4 na taon sa college. O, 6 na taon pa. O, alam mo naman pala din yan eh. Bakit ka pa nagtanong? Tama na yan, sinabi mo, i-apply mo na lang. Ikaw talaga din yan. Alam mo na pala eh. Ikaw talaga. Amen. So again, kapatid, fourth point yun, God's love is beyond measure. Amen. Hindi, okay lang. Niloko lang kita din. Ikaw naman. Ngayon, point number 5, kapatid. God's forgiveness is complete. Amen. Pwede mo bang i-type yun dyan? God's forgiveness is complete. Sabi po ng last verse, Psalms 103 verse 12. As far as the east from west, so far He removed our transgression from us. Kapatid, ang linaw po ng salita ng Diyos. Tatagalogin ko pa para mas maintindihan mo. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin. Inalis sa atin ang mga kasalanan. Imagine mo, kapatid, ang isang bagay na inalis mo na, dapat wala na. Problema sa'yo, pinabalik mo pa. Aray mo. Kapatid, kumpleto na forgiveness sa'yo. Ang problema, balik ka ng balik. Sa Olonga po, kapatid, meron pong school doon. Anong tawag dito? Ang pangalan, Balik Elementary School. Taga doon ka ba? Di ko alam kung sino taga Olonga po dito o narinig na yun. Meron pong school doon. Balik Elementary School. Kaya hindi ko alam kung nakapagtapos yung mga... Hindi, joke lang. Nakapagtapos po tatay ko doon at saka yung mga pinsan ko sa Balik Elementary School. Pero ano ibig sabihin? Ikaw, kinompleto na nga ng Panginoon yung pagpapatawad sa iyo, tinapos niya na nga sa krus ng Kalbaryo, dumanak na yung dugo niya, namatay na siya at nabuhay na siyang muli para patunayan sa iyo na totoo yung mga pangako niya sa iyo. Ikaw naman, balik ka ng balik. Amen. O hindi ako father. Kuya lang ako. Ikaw talaga. Amen. Imagine mo. Amen ba? Ginawa na lahat sa iyo, ikaw naman, balik ka ng balik sa lumang buhay mo. Amen? Para bang ganito, sa TV lang eh. Para bang teleserye buhay mo. Para bang mayaman ka, tapos pinili mo pa rin na mamuhay doon sa kahirapan. Imagine mo yun.
Amen, di ba ganun yung mga teleserye, yung medyo nakakaiyak. Dati siya, mayaman siya. Pero dahil mahal niya si Jose, nagpakahirap siya. Eh sa TV yun. Pero wag mo naman i-apply sa spiritual mong buhay. Tagalangit ka na, namuhay ka pa sa makamundo. Amen. Imagine mo kapatid, anak ka na ng hari, pinili mo pa rin maging anak ni Taneng. Ay, wag ganon. Kompleto na eh. Ginawa mo pang kulang. Amen ba? Kompleto na eh. Tapos na, panalo ka na. Pero pinaggagawa mo, para bang talo ka. Ano yan? Amen. Kaya kapatid, imagine mo na lang. Kaya nga ang ganda ng illustration eh. From east to west. So problema, balik ka ng balik ng east. Aray mo. Kaya ate mo kapatid, alam mo anong danger doon? Di ba binago ka na ni Lord? Tapos hindi ka tuluyang nagbago, bumalik ka. Alam mo nung sabi ng Bible, pag daw si Taning lumayas o pinalayas, tapos hinayaan mo yung sarili mong makabalik siya, may dala siyang 7 pang demonyo ba? So yung 7 demonyo kasama mo dyan, anong sabi? Mas malala ka katulad ng dati. Eh pinalayas ulit yung 7. Idinimonyo ka ulit, hinayaan mo ulit dumating. Ilan na yun? 7 times 7? Ilan? 49 ba? Math is not mathing na talaga eh. Hindi, times 7, hindi times 2. Pitong ulit eh. Oh, mas madami. Kaya ano? Mas malala ka ulit. Diba? Kapatid, gusto mo yon? Kaya kapatid, diba? Kaya nga ako eh, hindi ko hinayaan na bumalik ako sa pag-iinom. Kasi alam ko, pag ako bumalik sa pag-iinom, mas malala ako dati. Siguro kung dati kapatid, kasi ganito kami mag-inuman dati. Gin, tas ang chaser namin, Red Horse. Talagang lango. Siguro pag bumalik pa ako, gin, tas chaser mo gin na rin. Isa na ako pupulutin yan. Amen. Kaya kapatid, kung ano ang mga bagay na binago na sa'yo ng Diyos, wag na wag mo nang babalikan. Dahil ang pag-ibig po ng Panginoon ay binabago ka at kumpleto na. Amen. Amen po ba? Yung mga bagay na napagtago. Ito mo, alam ko sa inyo, sa kalagitnaan nyo, ang dami nag-i-struggle sa last. Diba? Amen. Bakit? Kasi nga, ngayon magkaka-remorse ka. Lord, patawarin mo. Lord, na. Tapos sinaya mo yung buhay mo na maulit-ulit. O, mas malala ka. Mas malala. Mas malala. Wala. Pag hindi mo yan pag hindi mo yan nilabanan at hindi mo pinagningasan muli ang salita ng Diyos sa buhay mo, wala, pabalik-balik ka lang. Tapos pupunta ka dyan sa comment section sa akin. Paano po ma-overcome yung last? Tama. Tingnan mo kapatid, sugal na lang eh. Umalis ka na sa sugal. Tapos nagka-problema ka, sumugal ka ulit. Yung dati mong taya na 100, naging 200 na. Oh. Tapos ngayon, talo ako. Magbabago na ako ng buhay. Oh. After 1 week, bumalik ka ulit. Yung 200 mo na tayo, naging 300. Hanggang sa lumaki na ng lumaki. Kaya dati kang naka-iPhone, naging 3310 na lang. Dating nakakotse, nakabike na lang. Dating may bahay, nawalan pa ng bahay.
Kapatid, totoo yun ha. Meron po akong katrabaho dati. Sobrang addict sa Dota ng kuya niya. Eh ako kapatid, addict lang ako sa Dota. Pumupusta ako pero hindi naman sobrang laki. Malaki na yung mga 10,000, 12K, 10K, 15K, malaki na yun. Pero siya kapatid, titulo na ng bahay yung pinusta, grabe. Kaya ngayon, buti na lang binago ni Jesus. Amen. Nung binago ni Jesus, kapatid, nag-OFW, pilit na ibinalik ang bahay nila. Amen. May pag-asa. Tama? May pagbabago. Kaso ang problema, hindi mo na sana dadaanan kung di mo sinubukan. Amen ba? Kaya kapatid, ulitin ko, kung ang mga bagay na binago na ng Diyos sa'yo, dapat manatiling bago. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, kumpleto na ang forgiveness ng Diyos sa'yo. Sana tanggapin mo rin ng kumpleto. Amen. Hindi man perfect ang buhay mo, pero inaayos mo dahil kumpleto na. Amen. Amen. Kaya nga kapatid, dalangin ko, ngayong gabi, madaling araw na no, bago ka matulog, pagpe-pray kita ngayon pero mas mahalaga yung sarili mong prayer. Bakit? Ikaw nakakaalam ng kasalanan mo eh. Pwede ba yun magkasundo tayo kapatid? Magkaroon ka ng moment sa Panginoon. Sakto, 12:40 na. Amen. 20 minutes na oras mo sa Panginoon. Ibigay mo. Walang cellphone. Kapatid, please lang. Yun na yung lagi kong challenge sa inyo. 20 minutes. Wala kang ibang gagawin kundi humingi ng tawad sa Diyos at magpabago ng buhay mo. Amen. Kasi kapatid, again, i-meditate mo tong Psalms 103 verse 8 to 12. Tapos tanggapin mo biyaya ng Diyos, magbago ka ng buhay. Amen. And I will pray for you. Oh, hallelujah. O aking Diyos na dakila at banal. Dinadalangin ko sa iyo itong live ko, Panginoon. Itong mga kapatid ko na narito at nag-stay for almost 1 hour and a half or 1 hour, almost 2 hours, Lord. I pray and declare na naintindihan namin itong salita mo, na you are abounding in loyal love, you are gracious, you are merciful, you are faithful, and you are slow to anger. At yung nature mo, Panginoon, alam namin, ay nararanasan namin sa buhay namin. Kaya Lord, I pray and declare na anuman ang mangyari sa buhay namin, madapaman kami, tatayo kaming muli. Magkamali kami, hingi kami ng tawad sa iyo, pero hindi na po kami aalis sa presensya mo. Baguhin mo kami, Panginoon. Ayusin mo kami. Kaya Lord, I pray sa 20 minutes na pagpe-pray po ng aking mga kapatid at pagpe-pray namin, Lord God, I pray and declare na ikaw po ang Diyos ang kumilos sa mga buhay ng aking kapatid. Let the peace of God be upon with us. Let the presence of the Lord will be upon with us. At the same time, ang biyaya mo at ang kahabagan mo will always be upon with us. Kaya Lord, bless us mightily in our personal prayer. Bless us in our personal devotion. Huwag mo kaming hayaang tamarin, kundi bigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, na makausap ka at makapagbago kami ng buhay dahil sa mga panalangin ito. Lord, ikaw ang tumulong sa amin, sa mga nawalang lakas namin, Lord, i-restore mo. Kung meron man sa kalagitnaan naming may sakit, dalangin ko po, pagalingin mo siya, yung mga may utang, bayaran mo, Panginoon, yung mga aalis, ingatan mo, Panginoon, yung may mga gagawin pa sa buhay nila, pagpalain mo mga trabaho nila, pagpalain mo, at lalong-lalo na ipakita mo ang pag-ibig mo sa kanila. Kaya Lord, I declare your love, I declare the truth, at the same time, you will always be upon with us because ikaw ang Diyos na mabuti sa aming buhay. Kaya Lord, sa iyo ko lang pinagkakatiwala ang lahat ng ito at sa iyo lang namin binibigay ang lahat ng aming papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ngayon kapatid, para
marami tayong mapag-pray pala sa 20 minutes. Pwede bang isend nyo po sa group chat yung prayer request? At the same time, kapatid, if you could share me your prayer request as well, ipagpe-pray natin yan. Amen. Ako po, alam niyo na yung prayer request ko, kapatid, ma-improve tong live natin, ma-improve din yung face-to-face ministry natin, isustain ng Lord yung lakas ko, amen, isustain ng Lord yung ministry natin. At the same time, kausap ko po yung pastor namin, pwede daw akong pumunta dun sa church bukas kasi magre-receive daw siya ng Bible. Purihin ng Panginoon. Bibigyan niya daw ako ng pamigay na Bible. So, ang pamimigay lang, yung ganitong Bible, yung New Testament. So, himingi po ako sa kanya. Sabi niya, bibigyan niya daw ako. Amen. Tapos, pasama rin sa prayer, kapatid, kasi magpapadala po tayo ng 150 na Cebuano Bible sa 3 lugar. So, 450 Bibles. Amen. Ngayon, yung 450 Bibles na Cebuano Bibles, kapatid, yung 2 lugar kasi na pupuntahan natin, poor community. So, we are praying na magkaroon po ng fund para po maipadala via JNT. So, binibigay na sa akin yung Bible. Sabi ko, maharap ko po siguro yan next week, sabi ko. Pero tinanong namin yung cost, it is more than like 1K or 1.2, mga ganon. Pero depende pa rin kasi kikiluhin pa. Pero again, sabi ko dun sa 2 poor community, kasi yung isa, nagbigay na. Meron pa akong 2 wino-workout. So, para mapamigay natin yung 450 Bible, so papray po na makuhanan ko siya ng fund, no, para mabigay natin doon. At the same time, makakuha po ako ng Tagalog Bible. So, ngayon kapatid, wag nyo nang naisin to, yung mga nanghingi ng Bible. Ang naisin mo kapatid, makabili ka ng sarili mong Bible, 260 lang. Amen? So, ibig sabihin bakit? Kasi pag yung isang bagay ay ikaw ang naghirap, pinapahalagan. Ito kapatid, binamimigay lang natin to sa mga tao na gusto nating makakilala sa Panginoon. Ikaw nandito ka na eh. Amen? May pang load ka, may pang milk tea ka, may pang McDo ka, may pang Jollibee ka. Magtiis ka lang, makakabili ka ng sarili mong Bible. Amen? So, yun po kapatid, pasama po sa prayer, Bible giving natin, yung mga outreach programs natin, even yung jail meal. At the same time kapatid, yung ministry improvement natin. Pero again, kapatid, sa Diyos po ang lahat ng papuri at naniniwala po ako na ibe-bless ng Lord yung prayer time natin. Again, please po, send me your prayer request and I will pray for you. Amen. So yun, thank you po sa pakikinig, kapatid. Salamat din, kapatid, sa mga nag-send po ng diamonds, no? So lahat po yan, meron pong $0.23. I think this is like mga 15 pesos, no? Or 15 or 20, 15, I think, 15 pesos, kapatid. Kaya lahat po yan ay mapupunta po sa ating ministry. So, lahat po yan, kapatid, ay doon po mapupunta. So, again, transparency report, nire-report ko po yan sa group chat natin. So, ayun, thank you po, thank you, no? Naniniwala po ako na ang Diyos po ang siyang magpapagaling sa'yo, Tiging, amen, Ging and Goose, hallelujah. At the same time, pagpalain ka ng Panginoon, amen. At yun din, salamat sa Panginoon kasi nakapamigay pa rin tayo ng 5 bag kanina. Amen? So, yun, salamat po, pagpalain kayo ng Diyos at bigyan ka ng biyaya ng Diyos. Amen? Sa lahat po ng gustong sumali ng group chat namin, just message me and I will bless, I will message you. Naku, ito na naman si Hawk. Ikaw, maka-Alden ka ba? Ibablock ko na nga yan. Bye-bye na, ibablock na kita. Lagi na lang yan nagsasend ng Alden 316. Ewan ko ba dyan? No? Minamak yung word of God. But anyway, patapos na lang, may sumingit pa. So yun, God bless mo. Pagpalain po kayo ng Lord. Bye-bye.